sa kanyang panahon. Kung minsan dahil sa pag-ibig, ang tao'y nabubulagan, nagiging bingi rin sa mga nagmamalasakit sa kanya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Katrina sa ating dunang sa kanyang panahon. Katrina, mukhang napagod ka sa pinuntahan mo ha. Hindi naman. May lang agad ako dahil nainis ako kay Judado. Kala ko pupunta ka sa kaibigan mo. Doon ka pala nagpunta. Wala kasi si Lota. Kaya dinala ko na lamang si Judado. Kaso yun na nga, nainis lang ako sa sinabi niya. Anong sabi niya? Pinaiwalay ka sa akin dahil mas bata ako sa'yo. Hindi naman. Pero sabi niya, mag-iingat daw ako sa'yo. Kasi nga, baka kabuhayan ko lang daw hangad mo. At naniwala ka naman. Siyempre hindi. Kaya nga umalis na agad ako sa bahay niya eh. Bakit naman ako maniniwala? Wala ka namang hinihinging pera sa akin. Dahil talagang mahal lang kita. Kahit na nga mas matanda ka pa sa akin. Alam ko. Nararamdaman ko naman yun sa mga pag-aasikaso mo sa akin. Kaya lang pasensya ka na. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong trabaho eh. Kaya tuloy, hinahamak ako ng mga kamag-anak mo. Come on, huwag mo na isipin yun. Sa makalawa, isasama kita sa isa sa mga watch repair shop ko. Anong gagawin ko dun? Eh, di tuturuan kita doon. Ha? Para ikaw na mag-manage nun. O, di may trabaho ka na. Tagal mo naman, dati. Gutom na ako eh. Pasensya ka na, Norman. Pinaubos ko kasi yung tinda kong mga basahan eh. Ako madaling naubos yung tinda ko. Kaya maaga ako nakapunta dito sa lugar na pinag-usapan natin. Buti ka pa nga eh. Ayoko. Muntik pang mahulog sa jeep eh. Oo? Kasi naman mag-iingat ka. Buti na nga lang, nakahawak ako. Tapos sumigaw yung isang pasahero. Kaya huminto yung driver. Ang hirap talaga ng buhay natin, ano? Lagi tayo nakasakali. Kalimutan mo na yun. Ay ka na, kumain na tayo. Cute. Sige. Uy, dati. Oh, Tingnan mo oh. Yung mama, lumapit doon sa kotseng pink. binubuksan niya yung kutsa. Eh, bakit ka nagulat? Hindi mo siya may-ari nun eh. Ha? Oo, nakita ko yung babae bumaba doon sa kotse. O, dito ka lang ha. Pupuntahan ko yung babae. O, sige. Kailangan malaman niya, may nagbubukas ng kotse niya. O ano? Nabusog ba kayo, mga bata? Opo, Ma'am Katrina. Salamat po. Opo nga, ma'am. Ang sarap po ng pagkain. Salamat po. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, naku, malamang natangay na sa sasakyan ko. Saan ba kayo nakatira? Ihatid ko na kayo magkapatid. Ay, hindi po kami magkapatid ni dati. Magkaibigan lang po kami, Ma'am. Pero pareho na po kami walang mga magulang. Opo. Saan nga kayo nakatira? Kung saan-saan lang po, doon po kami natutulog. Pero malapit din po doon sa lugar na pinaparadahan niyo po ng sasakyan niyo. Ay, kawawa naman pala kayo. O, teka, sandali. O, eto. Kunin yung perang to para makatulong sa inyo. Huwag na po, Ma'am. Pinakain niyo na nga po kami. Ayos na po yun. Opo, ma'am. Pero kung gusto po ninyo, bigyan niyo na lang po ulit kami ng pagkain. Para may makain po kami mamayang gabi. Arnold? Mas mapapakiramdam mo? Hindi. Nag-aalala lang ako. Akala ko, patutuloy mo na dito yung mga batang kalye na yun. Pinaghihinalaan mo sila ng masama. Mahal batang lansangan sila. Hindi natin alam, baka kasama sila sa mga akyat bahay gang. Kaya ayokong patuloyin mo sila dito. Tingin ko naman hindi. Kasi nga, tinulungan nila ako.
para hindi matangay yung kotse ko. Hindi rin nila tinanggap yung perang binibigay ko. Kaya pagkain na lang ibinigay ko. Anong malay mo? Pinadadama ka lang nila. Iba na rin yung nag-iingat ka, Katrina. Oh, Norman, ba't tayo pa matulog? Wala, naisip ko lang kasi. Kailan kaya tayo makakatulog dun sa maayos na bahay? Yung hindi na tayo magtitiis sa lamig paggabi. Hanggang narito tayo sa kali, hindi mangyayari yun. Kasi, wala naman tayong pang-upa ng bahay eh. Naisip ko tuloy. Sana, hindi na lang ako malito sa bahay ang punan. Hindi na lang sana ako sumama doon sa mga batang tumakas doon. Baka nakakapag-aral pa ako. Bakit? Nagsisisi ka ba? Oo. Kaya lang, hindi ko naman alam kung paano babalik dun. Eh ako naman, walang kamag-anak na kumapkup sa akin. Wala nang mamatay yung nanay at tatay ko. Kaya dito na ako sakali ng buhay mag-isa. Sana, isang araw, matapos ng hirap natin, ano? Sana. Bakit kasi hindi mo nalang hingan ng hingan yung si Tanda? Para makaipon ka ng pera. Ayoko nga ng ganun, Gimo. Ayos. Ang gusto ko, mapunta sa akin lahat ng kabuhayan ni Katrina. Kaya nga, pinapapaniwala ko siyang mabait ako at mahal ko siya. Ibig mo sabihin, pakakasalan mo siya? Oo! Ha? Pero isang peging kasal. Para kapag nakuha ko ng lahat ng gusto ko, di madali ko na siyang maiiwan. Oh, At kaya may inutos na nakawin yung kotse na para magkapera ka nang hindi humingi sa kanya? oo! At palalabasin ko may trabaho ko. At pakasalan ko na siya. Tiyak nakikiligin yun at papayag ka agad. Eh kaso, napurnada naman yung binalak mo. Oo nga eh. Nakakulong tuloy yung inutusan ko. Pahin ko. Kasalanan ng mga pesteng batang lansangan na yun eh. Pre, teka. Oh. Eh baka na may kanta ka ng inutusan mo. Hindi niya gagawin yun. What? Kinausap ko na siya eh. Ha? Ang kailangan ko ngayon makapagplano ng panibago. Sa? Para makuha ko ng lahat ng gusto ko kay Katrina. Katrina, bakit may kasama kang pulis? Huhulihin ka nilang hayop ka! Ano? Bakit? Pinuntahan kita kinagi mo kagabi para sana sunduin. Kaya narinig ko lahat ang sinabi mo sa kanya. Katrina, Walang niya ka. Ikaw palang hindi dapat magtiwalaan. biro ko lang yung kay Gimo. Nagiinuman kasi kami. Huwag ka na magsinungaling! Sa panlasing lang yun. Kinasya ka na inutusan mo tumakay ng kotse ko! Ha? Mama Pulis ang ginawa. Laban niya na siya. Hindi, Katrina, wag. Sumama ka na para hindi na magkagulo dito. Yeah! Dito sa park dito. Dito ako niligawan ni Arnold. Dito ko rin siya sinagot. Naniwala ako talaga mahal niya ako. Pinaliwala ko yung mga payo ni Jodado. Nakisama ako sa kanya. Yung pala may masama siyang balak sa akin. Ang sama mo, Arnold. Napakasama mo. Maluloko ka. Ma'am, Katrina, bakit po kayo umiyak? Kayong dalawa, Nakita po namin kayo dito. Kaya lumapit po kami. Opo, nakita nga po namin kayo umiiyak. May problema po ba kayo? Eh baka naman po, masama ang pakiramdam niyo. Tulungan po namin kayo. salamat sa inyo. Noon natulungan niyo ko. Ngayon naman,
Nalulungkot ako. Narito ulit kayo para tulungan ako. Malungkot pala kayo eh. Hindi, papasayahin namin kayo. Opo, mahusay po kami sumayaw, Ma'am Katrina. Talaga? Opo! Sige, sasayaw po kami dito. Hindi, wag na. Oh, Doon na lang kayo magsayo sa bahay ko. ay, Isasama ko kayo. baka po magalit yung asawa niyo. Oo nga po. Kasi po, nung yung nasa inyo kami noon, Oh. masama po yung tingin niya sa amin eh. Wala na siya. Kaya wala na magagalit sa inyo. Halina kayo. Natulungan ka na pala ng mga batang yung Katrina. Ay, opo, Tiyadado. Mukha naman sila mababait at magalang. Nagmano pa nga sila sa akin kanina. Tumutulong din po sila sa mga gawain dito sa bahay. Nalilibang po ako sa kanila. May katuwang na ako sa bahay. May nakakausap pa ako. Uy, paano? Dito na lang sila sa'yo. Gusto ko po sanang kupkupin sila. Pag-aralin, bigyan ng isang magandang kinabukasan. Ba, sang-ayon ako sa gagawin mo. Makatutulong ka na sa kanila. Makalulugod ka pa sa Diyos. Talaga po, Chong? Hindi po kayo tuton? Oo. Dahil nadarama kong tapat ang mga batang yon. Hindi tulad ni Arnold, na isang mapagkunwari. Tama po kayo, Chong. Patawarin niyo po sana ako. Dahil hindi ko kayo pinakinggan noon. Yung bang mga payo niyo sa akin. Marami pong salamat sa mga gamit na binili niyo sa amin, Tita Katrina. At hindi lang yun ang gagawin ko. Sa pasukan, mag-aaral na uli kayo. Wow! Totoo po! Oo. Para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Salamat po, Tita Katrina. Ang po niyo. Pangako po, mag-aaral kami mabuti. Opo. At hindi po namin kayo nabigyan ng sakit na ulo. Salamat din sa inyo. Hindi lang sasakyan ko na iligtas nyo, kundi maging ako mismo. Sa kanyang panahon, paano nga ba lalabanan ang takot sa pagkabigo upang muling buuin ang mga pangarap? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Marla sa ating dulang sa kanyang panahon. Paligay ko, Ate Feli. Kapag nakatapos na sa kuleyo ngayon to si Marla mo, pwede mo nang iwan ang pagluluto ng mga kakanin. Abay, pwede ka na mag-sitting pretty pagdating ng araw na yun, aba. Ay, yan talaga ang pinakihintay kong yugto ng buhay ko, Rosa. Pagod na ang katawan lupa ko sa kahahalo ng kalamay. Abay, kapag nakatapos siya, pagkakataon naman niya para buhayin ako. Mabilis lang naman nalilipas ang isang taon. Hindi ka maiinip, may anak ka ng teacher. Ay, pero magre-review pa rin siya para sa licensure exam, Rosa. Kailangan niya ipasa ang pagsusulit na yun. Kayang-kaya yun ni Marla. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa dunong ng dalaga mo. Talagang kailangan niya seryosohin na magiging buhay namin sa hinaharap, Rosa. Abay, gusto ko na makahon sa hirap. Dahil kung isisilang akong muli, hindi ko na naisip pa ang buhay na ganito. Itinaga ko na yan sa bato. Ha? Direk? Ano sabi mo? Sa dala mo ba, sa? Tama ba
ba yun? Nadala mo sa biglang liko si Mal. 3 beses na nga, Dre. Oh? Ikaw naman. Tragis. Naku, makapaniwala ah. Napakasuplata na babae yun. Oo nga, alam mo minsan, nakasalubong ko kinindatan ko. Umiti. Tapos sinubukan kong sundo-sunduin sa university nila. Oh. Hanggang yayain ko na sa isang motel sa Avenida. Naku. Grabe, Dre. Ang bilis mo talaga sa babae. Kaya tanong, seryosohan na ba yan, ha? Ha? Matinong babae yung ginagawa ko, pre. Ako? Magsiseryoso sa babae? Para namang hindi mo kabisadong kategorya ko, pare. Ha? Kapag natikman ko na, ayoko na. Mala? Ano yan? Bakit ka nagsusuka? Masakit na masakit po ang tiyan ko, Nay. Kailan ka huling dinat na ng buwan ng dalaw mo? Sumagot ka, Mala. Kailan, ha? 2 buwan na po akong dinate, Nay. Nangyokot! Sino ang magaling na lalaking ama ng dinadala mong yan? Sino? Si William po, Nay. Si William? Yung haraga na manginginom na laging naka-standby dyan sa kanto? Yung sumasali sa riot? Yung pasimuno ng mga gulo dito sa looban? Opo, Nay. Walang Diyos, napakatanga mong babae. Napakatanga mo. Anong kinabukasan na maibibigay sa'yo ng hayop na lalaking yun? Ano? Dapat na matuwarin niyo ako. Naging mahina po ako. Umalis ka sa harapan ko! Nay! Huwag ka nang tatapak sa bahay na ito kahit kailan! Kalilimutan na kitang anak ko! Kalimutan mo na rin ako ang iyong ina! At mula sa araw na ito, sinusumpa kita! Gagapang ka sa hirap! Mamamatay ka sa hirap! Sa kalagayan kong ito, wala ako ibang mapupuntahan kundi ikaw, William. Hindi tayo po pwedeng magsama, Marla. Di sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero dugot laman mo itong dinadala ko. Yan ang isa pang hindi ko masasagot sa'yo. Kahit kailan, hindi ko isusubong sarili ko sa ganyang obligasyon. Hindi ko akalain ganito ang magiging pagtrato mo sa mga nangyari sa atin. Ang akala ko, kung meron man ako masasandalan sa sitwasyon ko ito, ikaw yun! Kaya nga dinidiretso na kita eh. Wala kang maasahan sa akin sa katayuan mong yan. Saka huling pag-uusap na natin ito, ha? Huwag mo na ulit akong lalapitan dahil mapapahiya ka lang. Kung alam lang niya na hindi na para sa akin ang lahat ang pangarap ko, kung hindi para sa kanya na. Pero, trinaydor niya ako, Rosa. Ako, wala akong ibang dasal, kundi hari nawang humupa na sa mga pagitan niyo ni Marla ang nilikang sugat ng mga pangyayari. At magkapatawaran na kayong mag-ina, Ate Feli. Ang sakit. Sakit, Rosa. Buong buhay ko, lahat ng mga pagsisikap ko, inilaan ko lahat para sa kanya. Na ang pinakagagawin lang sana niya, yung tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero anong ginawa niya? Nagpabuntis lamang siya sa isang bastardo. Pero ang tungkulin pa rin natin kasi bilang mga magulang mahalin at pagtubayan pa rin natin ang ating mga anak sa kabila ng pagkaligaw nila ng landas. Hindi ko mapapatawad si Bala, Rosa. Kung ikakatwiran niya para sa pansarili niyang kapakanan, ang pinili niya, napaksakim niya. Hindi niya na ako binigyang halaga. Kinalimutan niya, pananagutan niya sa akin bilang kanyang ina. Marla! Marla!
Delphine? Bakit ganyan ang ayos mo? Ang dumi-dumi mo. Saka bakit kinakalkal mo mga basura dyan sa basurahan? Nangangalakal po ako, Chong. Tsaka, baka may makita rin po kung pagkain dito sa basurahan. Gutom na po ako eh. Ay, naku, Diyos kong bata ka, oo. Masama sa kalusugan mo at saan pinagbubuntis mo ang ginagawa mong yan. Mabuti pa, halika. Sumama ka na sa akin pa uwi. Naroon ng tsarosa mo sa bahay. Huwag na po, Chong. Salamat na lang po. Tiyak na magagalit po si inay kapag nakita ko nasa puder ninyo. Pati kayo madadamay sa galit niya. Hindi ko iniintindi ang galit ng nanay mo. Ang inaalala namin, ikaw. Abay, hindi kami papayag ng tsarosa mo na magpakalat-kalat ka sa kalsada. Lalo na, nagdadalang tao ka pa. Chong, umiikot yung paningin ko. Ay, nako. Hello. Teka. Hindi ko matutumba. Malate ka. Kumapit ka sa akin. Namumutla ka. Buti pa, dadalhin kita sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Pinarurusahan ni Marla ang sarili niya. Dahil yun ang akala niya makababawas ng galit mo. Doon sa ginawa niyang pagsuway sa iyo, Ate Feli. Ang mahirap lang, nadadamay ang sanggol sa sinapupunan niya sa ginagawa niyang pagpapahirap sa kanyang sarili. Itinuring ko ng patay ang malang sinasabi mo, Delphine. Nasa isang ospital si Marla, ate. Masyadong mababa ang kanyang presyon. Natuklasang kulang din siya sa mga nutrisyong kailangan ng isang nagdadalang tao. At maaaring makaapekto ang mga yon sa dinadala niyang sanggol. Sinasabi mo bang lahat yan sa akin para makonsensya ako, Delphine? Eh, Kung alam mo lang na mas mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko. Dahil sa katraidora ng babaeng yun. Umasa ako iaahon niya ako sa hirap. Pero heto, naghahalo pa rin ako ng kalamay at habang buhay na maghahalo na lang ako ng kalamay. Marla, kaganda babae ng anak mo, oh. Kakapal ng buhok at kaganda ng kutis. O eto, oh. Pagmasdan mo siya, itatabi ko sa iyo. Oh, anak ko. Totoo po pala lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Rosa. Oo, at tingnan mo, oh. Nakuha niya pati yung mukha mong bilugan. Pati ka mo, kulay tsokolate mong mga mata, oh. Napakaganda po ng anak ko. Ang lagay ba niyan eh? Wala nga may karapatang makakita at makahawak sa ako ko, Rosa. Si Ate Feli, oh. Inay, Kapag lumabas na kayo rito sa ospital ng apo ko, abay magtatampo ako kapag sa bahay pa ng Charosa mo kayo tutuloy. totoo po ba yung narinig ko, Nay? Oy, bakit? Saan ka ba nakatira? Eh, sino ba ang nanay mo? Maraming salamat po sa pagtanggap niya sa amin na anak ko. Napakaligaya ko po ngayong araw na to sa ipinagkaloob ninyong pagpapatawad. Pero sa isang kondisyon, Ano pong kondisyon, Inay? na ipagpapatuloy mo ang pag-aaral mo. Tatapusin mo yung naiwan mo pang 1 taon sa kolehiyo. Opo, Inay. Gusto ko rin po talagang matapos ang kurso ko. Gusto ko po. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang sarili mong buhay ang kailangan mong sinupin, kundi pati na rin ang magiging kinabukasan ng iyong anak. Hindi na ako makakasama mong haharap sa mga pagsubok upang labanan ang agos ng buhay, Marla.
At ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mo ang iba't ibang kahulugan ng salitang sakripisyo. Sa kanyang panahon, hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talaga mag-bake ng cake. Nabusog ako, Talaga? Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalahanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Oh, Bakit? Aray. bakit ate Gretel? Ba't hawak mo yung puson mo? Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku! Eh, bakit ganyan? Naku! Ate Gretel! May umaga sa dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi. Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga siguro hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako Lahat ng bili ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, iniinom ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Tutulungan. Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh. Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. Oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko tong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yun, siyempre. Kaya pala eh. Ah, ano kaya pala? Nariyan ang misis mo. At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Ah, yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Ah, parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo.
Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Hmm. Para makalimutan niya ang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Ha? Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak, Na, kanina ka pa dito ba? Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo mag-asawa? hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Bakit ba? Ano ba yon? Ang labis ng pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo eh. Parang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Uy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masira ang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo nasisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil akong ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawahan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Dok, Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilang nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ang mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari. Ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. Ang tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya.
Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho. Yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po. Mas sumiglas siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Alala, sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Oho. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla! Ano? Buntis na uli ako! Talaga, ate? Oo. Magkakababy na uli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. An, handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa koltsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Yung mga pagkain. Okay na. Okay na? Dadaanan na lang natin kina Kayla. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Pitin na siya. Para bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin ang kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Sa kanyang panahon, marami ang nakapagpapaligaya sa tao. Salapi, mga bagay na material at marami pang iba. Subalit may kabuluhan nga ba ang lahat ng iyon? Mga kaibigan, naririto po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Cielo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ba't bumangon ka na, Selo? Hindi ka pa gano'ng nakakatulog, ah. Nakatulog na rin ako. 2 oras nga lang. Pero pwede na yun. Kaya ko nang mamasada ng jeep. Napuyat ka dahil sa pagsama mo kay Intoy sa ospital. Dahil nga nanganak yung asawa niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, kumain na tayo. Para maihatid na kita doon sa eskwelahang pinagtuturuan mo. Ano po, Inay? Salamat. O ba't narito ka? Hindi ka pumasada ng jeep mo? Kung ano kasi, Alam ko na. Sira uli yung sasakyan mo, no? gagawin ko nga ho. Para mamayang makapatanghali. Makapagmasada ako. Nay, ito po yung kape niyo. Baka naman wala na kayong kape at asukal dahil wala na kayong pambili. Sira pa naman ang sasakyan nito si Cielo. Meron naman po, Nay. Nay, may iwan ko muna kayo. Gagawin ko na yung jeep ko. Yan talagang asawa mo. Marunong lang umiwas. Pero hindi marunong dumiskarte sa buhay. Hindi man lang mag-abroad nang umasenso naman kayo.
Kahit naman mahirap lang kami, hindi naman kami sumasala sa oras. At nakakapag-aral ng maayos yung dalawa naming anak. Ang gusto ko, guminhawa naman kayo. Oh, Pati ikaw, nahawa na rin dyan sa ugali ng asawa mo. Walang pangarap sa buhay. Nay, maligaya ho kami kahit hindi kami mayaman. Ay, sus! At hindi ko po pinagsisisihan na nagpakasal ako kay Selo. Isa siyang mapagmahal at responsableng asawa at mabuting tao. Ay, nako, bahala ka na nga. Pag nagipit kayo, ha, malalaman mo rin na tama itong nanay mo. Ang hina ng pasada ngayon, no? Barinsero? Oo nga, Nato. Kailangan ko pa naman kumita ngayon dahil sira yung jeep ko kahapon. Buti nga ikaw, sa yung jeep na yung nilalabas mo. Eh ako, nakikiboundary lang eh. Yun nga lang. Alam ko na. Alam ko na kung bakit kailangan kumita ka. Dahil malapit na ang birthday mo. Magpapakain ka na sa amin, may libre sakay ka pang bibigay naman sa mga pasahero mo. Oo. At sa makalawa ng birthday ko. O, hindi, huwag mo munang gawin yung libre sakay. Nato, binata pa ako, ginagawa ko na yun. Hindi magiging masaya ang birthday ko kapag hindi ko ginawa yun. No? Oo, totoo yun. Hindi magiging kumpleto ang kaarawan ko kapag hindi ko ginawa yun. Eh, minsan mo lang naman hindi gagawin. Tsaka, kailangan mo nga ng pere. Bahala na. May awa ang Diyos. Mairaraos ko rin yun. Basta itutuloy ko pa rin ang nakagawian ko na. Magluluto ako ng pancit para sa birthday ng asawa ko, Prima. Okay na sa kanya yun. Simple lang naman namin ipagdidiwang ang kanyang birthday. Pati birthday ko. Basta ang importante sa amin, magkakasama pa rin kami at walang sakit. Sa bagay, tama ka. Aanhin mo nga naman ang engrandeng party kung wasak naman ang pamilya mo. O kaya, may malubhang sakit ang pamilya mo. Tama. At ang pinakatampok na party ng birthday namin ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Nakakabilib talaga kayong mag-asawa. Salamat. Ay, bakit ka nga pala napasyal? Ay, sasabihin ko lang sa'yo na napagkasunduan namin ng asawa ko na magbigay ng cake kay Selo. Ha? Pasasalamat namin ito sa mga pagtulong niya sa amin. Noong kailangan dalhin sa ospital ang asawa ko at sira yung sasakyan namin, agad na ipinahiram sa amin ni Selo ang jeep nyo. At ipinagmaneho pa kami. Hindi namin makakalimutan yun. Mga, ito pong bayad ko, oh. Diyan sa may ospital lang po. Ay, nako. Huwag na po kayo magbayad, sir. Ah, ho? Bakit may libreng sakayo kayo? Manong! Hindi naman po Pasko ngayon ah. Oo. Yung iba kasi nagbibigay ng libreng sakay kapag Pasko. Birthday ko ngayon, mga sir. Ha? At mula pa nung binata ako, yung birthday ko, nagbibigay ako ng libreng sakay sa mga pasahero ko. Naku, bait nyo naman, Brad. Nagagawa nyo pang magbahagi ng tulong sa kapwa kahit mahirap ang trabaho nyo. Happy birthday, ho! Oh, salamat po. Anong kakabilib naman po kayo? Happy birthday po. Maraming salamat po. Oh, napakasaya ko. At tuwing kaarawan ko, maraming mga bumabate at nakikipagsaya sa akin. Happy birthday, ho! Oh, thank you, thank you. Ilagpas nyo na ako sa ospital. Matutuwa si Ami kapag nalamang may isang pasahero nagbigay sa akin ng groceries dahil nalamang birthday ko. Selo! Buti narito ka! Oh, Nato, bakit?
Hindi ka pa ba napapakain ng pansit ni Ami? Hindi yun eh, yung biyanan mo. Dilala sa ospital na misis mo. Ano, bakit? Salo! Salamat na rito ka na. Ami, kumusta na si inay? Sabi ng doktor, mabuti na lang daw nadala siya agad dito sa ospital. Ano na kalagayan niya ngayon? Inooperahan na siya ngayon sa appendix. Oh, salamat naman. Kaya lang, problema natin ang malaking babayaran dito. Wala tayong pera. Pati si Inay walang pera. Huwag ka na umiyak. Gagawa ako ng paraan. Kahit mangutang ako, gagawin ko. Hindi natin pababayaan si inay. Salamat, Selo. Kahit hindi magandang pakikitungo sa inang nanay ko, hindi ka galit sa kanya. Kilala mo ko, Ami. Hindi ako marunong magtanim ng galit. Isa pa, nanay mo yun. Dahil sa kanya, kaya kita nakilala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa kanya. Dok, ako po ang anak ng pasyente. Siya naman po ang asawa ko, si Selo. Okay. Oh, kumusta po, mga Selo? Natutuwa akong makita kayo uli. Ho, nagkita na tayo? Oo. Ako po si Dr. Roger. Isa ho doon sa mga nabigyan nyo ng libreng sakay. Noong nakaraang birthday nyo. Natatandaan nyo po. Ha? Biyanan nyo pala si Aling Juana. Oo. Dito pala kayo nagtatrabaho. Ay, matagal na po. Nalaman ko ho na may problema kayo. Opo. Tungkol sa mga bayarin dito ni Aling Juana. Oo, Dr. Roger. Naghahanap nga ho ako ng mahihiraman ng pera. Naku, wag na kayong mamroblema ho. Inilapit ko na ang kaso nyo sa social services ng ospital. Tutulungan namin ho kayo. Ay, Kaya wala na kayong babayaran. maraming salamat po, Dr. Roger. Wala yun. Hulog kayo ng langit sa amin. Eh, hulog din po lang langit ang asawa nyo sa inyo. Ay, Dahil kahit jeepney driver lang siya, may nagagawa niyang makabuluhan ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtulong at pagpapasaya sa kanyang kapwa. At alam niyo, yun ho ang nagawa niya sa akin nung una naming pagkikita. ikaw. Dr. Roger. Kaya naman ho ngayon, ako naman ho ang tutulong at magpapasaya sa inyo, Mang Selo. Kumusta na si Aling Juana, Ami? Ay, malakas na siya, Prima. Bukas pwede na siyang iuwi. Dito na lang muna siya sa amin para maalagaan ko ng gusto. Tama naman yun. Paupahan na lang niya yung bahay niya. Iba rin syempre yung may kasama siya. Ay, oo. Lalo na nga't matanda na rin si Inay. Oo. Ay, kaya nga pala ako nagpunta rito para ibigay sa inyo ni Selo ang sobrang ito. Ay, ano yan? Para saan? Nag-usap-usap kaming lahat ng mga natulungan ni Selo. Nag-ambagan kami para makalikom ng halaga na maitutulong sa inyo. Ginawa niyo yun? Oo. Mabait kasi ang asawa mo. Matulungin. Kahit hindi niya birthday. Kaya ngayon, siya naman ang nangangailangan ng tulong. Gusto namin damayan naman siya. Oh, salamat. Salamat, Prima. Pakisabi na rin doon sa lahat ng tumulong. Maraming salamat. Siguradong matutuwa na to si Selo sa ginawa ninyo. Naku, mahal. Tamang-tama ang dating mo. Pinagluto ka ni Inay ng paborito mong ginataang alimango. Ha? Oo. Pakiulit mo nga, Ami.
Baka kasi nagkamali lang ako ng dinig. Hindi, tama yung narinig mo. Talagang si Inay ang nagluto ng paborito mong ulam. Ha? Sasalamat ko yan sa iyo, Manugang, dahil sa tulong mo sa akin. Ho! Si Inay, wala ho yun. Tama lang naman na tulungan ko kayo. Dahil nanay kayo ng asawa ko. At dahil mahal ko siya, mahalaga rin sa akin ang mahalaga sa kanya. Napakaganda talaga ng puso mo. Mapalad ako. Ikaw ang naging manugang ko. Sa kanyang panahon, namamatay nga ba ang damdamin? Ngunit hindi ang isang pangako. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ditas sa ating dulang sa kanyang panahon. Madel. Ha? Dito ako tinuro nung napagtarungan ko sa labas na nakakakilala sa'yo. Dito ka rin nagtatrabaho. Waitress ako dito. Dito kami nagkakilala. May mga plano kayo? Oo. Marami. Buntis ako. Dinadala ko magiging panganay na anak namin ni Arnold. Buntis din ako. Dinadala ko rin ang magiging panganay na anak namin. Kaya kung hihilingin mong hiwalayan ko ang asawa mo, hindi ko gagawin yun. Ipaglalaban kong karapatan ng batang isisilang ko sa pangalan ng kanyang ama. Ilang linggo na yatang hindi nagagawi rito sina Arnold at Ditas. Celia. Dati-rati kapag galing sila sa pagsisimba, sumasaglit sila rito. Baka nga kasi abala sa bagong negosyo niyang meat delivery si Arnold. Yun muna naisip niyang pasamantalang pagkakakitaan na magsara ang tindahan niya ng cleaning products dahil sa pandemya. Marami talagang pinabagsak na negosyo ang pandemya. Sana lang makabalik siya sa pagninegosyo kapag maayos na ang ekonomiya. Mabuti na nga lang, matatag ang profesyon ni Ditas. Nakapagturo pa rin siya sa online kahit na mayroong pandemya. Pero hindi sila po pwedeng mawala ng trabaho. Lalo na nga, nagdadalang tao na manugang natin. Talaga? Buntis na si Ditas? Magkakaapo na tayo, Celia. Oo, Jaime. At excited na ako sa magiging apo natin. Aba, kapag isinilang na siya ni Ditas, hindi maaaring hindi nila ipahiram sa atin ang ating apo. O kaya naman, dahil pareho silang abala sa trabaho, walang problema. Kahit tayo na mag-alaga sa bata. Bakit mo ako sinampal, Arnold? Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ka dapat sumugod sa resto bar. Hindi mo na ako binigyan ng respeto sa mga taong nakakakilala sa akin doon. At ako, binigyan mo ba ako ng respeto nang buntisin mo ang model na yon? Sumagot ka! Sige. Total, alam mo na ang lahat. Oo, inaamin ko. Nadisgrasya ko nga si Madel. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan dahil sinira ko ang buhay niya. Nakukonsensya ako. Pero sa ginawa mo sa akin, hindi ka nakukonsensya. Wala lang sa'yo. Nasinaktan mo ang loob ko. At sa halip kami na magiging anak mo ang iiwan mo kaysa sa babaeng yun. Ditas, ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita iiwan. Isisira mo pa rin yung anak natin na nasa tabi mo ako. Basta tanggapin mo lang ang sitwasyon. Unawain mo lang ako. Hindi! Maling maging bahagi ako ng iyong pagkakasala. Dahil ang mali, habang inuunawa, hindi ito na itutuwid.
Marami kang ipinangako sa akin, Arnold. Kailangan tuparin mo lahat ng yun. Huwag kang mag-alala. Malaki ang hatian namin ni Ala sa kinikita sa meat delivery. Kayang-kaya kong tustusan ang lahat ng gusto mo. Maghanap na rin ako ng apartment na lilipatan natin. Siyempre naman, para may privacy naman tayo. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nag-check-in. Sige. Sabihin mo lang sa akin kapag nakakita ka na. Para mabigyan kita ng pang-down payment. At saka, naisip ko, umalis na rin ako dito sa trabaho. Anong liit-liit lang naman ang sahod ko rito eh. Nai-stress pa ako sa mga makukulit na customers. Tsaka ang gusto ko kasi, doon sa titira nating apartment, hintayin ko na rin yung pag-uwi mo doon. Okay, sige. Kung anong gusto mo. Kung ano yung mga plano mo. Di okay. Naiisip ko kasi, Jaime, baka nga nahihirapan ng kumilos si Dita dahil sa kanya pinagbubuntis. Kaya hindi na sila makadalam sa atin. Ay, Mabuti pa siguro tayo nang dumalaw sa kanila, Celia. sige. Palahin mo na yung paparating na tricycle. Para maaga tayo makarating doon. Naiinip na rin akong makipagbalitaan sa mag-asawa. Ewan ko ba naman sa'yo, Arnold? Ang pakay lang natin sa resto bar na yun, mag-deliver ng karne para sa mga menu nila. Kung bakit, dinisgrasya mo pa yung Madel na yun. Ano ba bang magagawa ko kundi? Panindigan na lang si Madel. No, sa ngayon, kaya mong ibigay lahat ng gusto niya. Dahil abot-abot ang kita natin sa meat delivery. Pero baka malasin tayo dahil dyan sa ginagawa mo, Arnold. Hinahaluan mo nga kasi ng kamalasan ng hanap buhay natin. Ayoko namang madami sa karma mo dahil dyan ko rin kinukuha ang pantusto sa pamilya ko. Masyado ka naman mag-isip. Advance masyado. Ang layo na ng narating na mga mangyayari sa... Isa pang tanong, ikaw ba talaga ama ng pinagbubuntis ng Madel na yun? Ha? Matuto ka nga magbilang ng mga araw. Kailan lang kayo nagkakilala sa resto bar na yun? At saka hindi ba napansin? Masyado kang minamadali ng babaeng yun para ibahin mo siya. Pati nga yung sustentong hinihingi niya sa'yo eh. Nakadetalye pa eh. So ngayon, gulong-gulo na ang isip mo sa problemang pinasok mo. Kaya ang pinaka-option mo, hiwalayan ako, ganon? Ano yun? Bumubuo ka ng sarili mong buhay na hindi na akong kasama? Ayaw mo na akong kausapin, di ba? Ayaw mo na rin akong pagsilbihan. Para na lang tayo mga estranghero sa bahay na to. Di maghiwalay na tayo. Ikaw at ang mga desisyon mo pansarili lang. Mulat sa pool, pagod na akong unawain ka. Kaya nga maghiwalay na tayo. Para hindi ka na mapagod na unawain ako. Tutal, malakas ka. Matalino ka. Kayang-kaya mo na magdalhin ang sarili mo, hindi ba? Kung para sa tamang iisipin mo, hindi mahirap ang magdesisyon. Pero kung para sa pansariling kaligayahan mo lang ang paiiralin mo, hindi ka pa rin magkakaroon ng inaakala mo kapanatagan. Dahil simula pa lang yun ng mas magulong buhay na pinili mo. Teka! Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Ha? Doon pa lang kasi sa may pintuan, dinig na namin ang pagtataasan niyo ng mga boses. At ano yung kanina pa namin naririnig na hiwalay, Habang pagpasok kami rito. Ano yung maghihiwalay na kayo? Kung hindi pa kami nagawi rito, hindi namin malalaman ng nanay mo na may problema pala kayong mag-asawa. Nay. Ano ko kasi, nakabuntis ako ng ibang babae. Ay! Sus Maria Josep! Abay talaga magugulo nga ang pagsasama niyo ni Ditas.
Dahil dyan sa mga ginawa mo. Kahit ako hindi ko maubos maisip kung paano susolusyonan niya problema mo. Isipin pa, buntis din niyang asawa mo. Bakit naman isinubo mo ang sarili mo sa ganong problema? Ha, Arnold? Hindi ba sana kung hindi mo na-disgrasya yung babae? Ganun pa man, na-disgrasya mo man siya o hindi pa rin tama yung ginawa mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dahil may asawa ka ng tao. Hindi ko na nga po alam kung paano ko lulusutan. Paano mo nga lulusutan ng isang problemang mahirap solusyonan? Madel, ano yung narinig kong usapan yun ng lalaking yun? Na asawa mo pala at siyang ama ng ipinagbubutis mo? Ibig sabihin, nirarakit nyo lang si Arnold para sa mga kapritsyo yung mag-asawa? Teka muna, Alan. Ha? Baka naman pwedeng huwag mo nang sabihin kay Arnold yung narinig mo. Pag-usapan na lang natin to. Sira ulo ka ba? Halos magpakamatay na nga si Arnold dahil sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay niya. Pagkatapos, gusto mo pa akong idamay sa panulong mo sa kanya? Alan. Iligay mo ito sa tuktok mo, Madel. Hindi lahat ng tao katulad ng paraan ng pag-iisip mo. Mapalad pa rin ako dahil may sariling paraan pala ang mga sitwasyon para may iwas ako at maibulat sa aking mga pagkakamali. Pero higit sa lahat, mapalad ako dahil sa kabila ng pagiging makasarili ko, paulit-ulit mo pa rin ako napapatawad. May mga pagkakamali rin naman ako. Minsan, hindi kita iniintindi. Hindi kita pinakikinggan. Tulad ng malugi yung cleaning products mo. Hindi ko naramdaman yung sakit na iniwan nun sa'yo. Kasi nga, puro paninising ginawa ko. Naisip ko nga, baka nga mahirap ako maging asawa. Patawarin mo rin ako, Ditas. Kung hindi ko mo nasasabi sa'yo, mahal kita. O naipapadamang mahal kita. Pero ang totoo, mahal na mahal kita, Ditas. Kahit naman nagbago tayo sa isa't isa. Hindi naman nababago yung pangakong pinitiwan natin noon sa harap ng altar. Ako, yun yung pinanghahawakan ko. Kung bakit hindi ako po pwedeng tumigil na mahalin ka, Arnold.